At eto na, tayo'y nagbabalik sa ating pangkatuwaan na Hunter x Hunter. Ang nakikita nga natin ito ay ang bulkan kung saan nga sila naglalaban. Kung napapanood natin ang mga huling ito, maaalala natin na inatake nga ni Jing etong si Dawn Freaks ng napakalakas. Dahil nga sa napakalakas na pag-atake ni Jing ay halos nga masira ang kalahati ng bahagi ng lugar kung saan nga sila naglalaban. Mabalik nga din natin kung bakit nga makikita natin dito si Gon, Kite at ang mga baksak din na sila Hisoka, Zeno, Silva at si Sig, pati na rin si Killua. Silang lahat nga ay talagang tinalo lahat nito ni Dawn Freaks, ang hari ng Dark Continent. Pinapatunayan lang talaga ni Dawn na nag-iisa lang talaga siya at talagang napakalakas nito, kaya naman siya tinawag na hari ng Dark Continent. Mas malakas ka nga talaga kaysa aking inakala. Banggit nga ni Dawn Freaks. Si Jing naman ay inaabangan niya ngang lumabas muli etong si Dawn Freaks. At eto na nga, muli ngang nagbabalik ang hari ng Dark Continent para muling makipaglaban dito kay Jing. Hindi pa rin ako makapaniwala na napapahanga ko ng isang ito. Marahil kadugo ko siya. Dapat na hindi na ako magulat, pero napapabilib pa rin talaga ako. Yan nga ang banggit ni Dawn na talagang napapahanga at napapabilib ni Jing etong si Dawn dahil nga sa tibay at lakas na kayang sumabay sa kanya. Matigas talagang isang ito. Talagang matibay ka. Halos lahat kami ay nakalaban mo na. Di ka pa ba pagod? Yan naman ang sabi ni Jing dito kay Dawn Freaks. Pagod? Baka ikaw naman ang pagod. Pwede ka na sumuko kung magkaganon. Sagot naman niya dito nga kay Jing. Hanggang ngayon, di ko pa rin talaga alam kung paano siya lalaban at tatalunin. Alam kong dihado ako sa laban naming dalawa, pero kailangan ko mag-isip. Sige, labanan mo ako. Labanan mo ako hanggang sa makakaya mo. Natutuwa ako dahil may nakaharap muli ako na tulad nyo. Hindi umubra sa kanya basta atake lamang. Kaya naman susubukan ko ang puro malalakas na atake. Mas nakakapagod to, pero wala nang ibang paraan. Sa pagkakataong ito ay wala nang ang ibang naiisip si Jing, kundi ang tanging malalakas na pag-atake na lang ang gagawin niya. Nang bigla na nga lang, nauna nang sumugod etong si Dawn Freaks. Agad namang nakailag si Jing sa pag-atake na yon. Tumalon na rin siya na napakataas para nga sa gagawin niyang pag-atake. Sinundan naman agad ng pag-atake ni Dawn Freaks gamit ang kanyang kapangyarihan. Matalino ang isang ito. Nabasa niya kaagad ang gagawin ko. Agad niyang nasundan at dadakutin pa etong si Jing. Ngayon ay huli ka na, Jack, na hindi na kita pagbibigyan pa at tatapusin na agad kita. Yan naman ang nasabi ni Dawn Freaks pagkatapos niyang nahuli etong si Jing. Tuluyan na ang nahuli etong si Jing at pinitpit pa nga ito ng malaking kamao ng kapangyarihan ni Dawn Freaks. Bali-bali na kaya ang mga buto nito? At sandali lang, hindi pa nga ito nagpapatalo etong ating bida na si Jing. Ano? Nagawan niya pa rin ng paraan pagkakataong yun. Oo, matibay ka. Pero hindi rin ako basta-basta magpapatalo sa'yo sa laban na to. Kaya humanda ka, Dawn Freaks. Agad namang nakataka si Jing sa ginawang paghuli sa kanya ni Dawn at pagbaba ay umatake nga agad ito. Ayan na nga, at mukhang mas malakas na atake na naman ang gagawin ni Jing dito para kay Dawn Freaks. Balik nga tayo dito kay Dawn na nakatingin nga ito sa gagawing atake ni Jing. Kahit na anong atake mo ay hindi uubra sa akin ang mga ganyan lamang. Umanta ka. Ngayon, ito naman ang tigman mo. Ngayon, anong klaseng atake na naman kaya ang gagawin ni Jing? Tatalab ba ito kay Dawn Freaks? Alam kong hindi tatalab yan, pero sa ngayon, kailangan ko munang basahin ulit. Enjoy watching. Ang mga bawat kilos niya kung paano siya makipaglaban. Nang sa gayon, makapag-isip ako ng bagong atake. Dinabig nga lang ni Dawn Freaks ang mga atake neto ni Jing at nailagan niya agad nang walang kahirap-hirap. Masyado ka pang mabagal mag-isip at makipaglaban. At sa bilis naman ni Dawn Freaks ay hindi nga namalayan ni Jing na nasa likuran niya na pala ito. Kaya naman gulat na gulat siya dito. Isang matinding sipa naman ang ginawa ni Dawn Freaks dito kay Jing at talagang bumaksak ito ng mabilis. Baksak na nga na naman sa kabatuhan etong si Jing dahil nga napakalakas
ng pag-atake ni Don. Ang ginawang atake kanina ni Jing ay tumama nga dito sa katawan na abilidad ni Don Prix. Sa di inaasahan ay bigla namang gumanti agad ng atake etong si Don Prix sa kadahilanang baksak na naman ngayon etong si Jing. Parang napakasimpleng sipa lamang ito, ngunit kay Jing ay napakalakas nito dahil sa likuran siya tinamaan at ngayon ay parang mawawala na siya ng malay. Hindi niya nabalutan ng aura ang kanyang katawan kung saan siya tinamaan dahil nga sa bilis niya itong kumilos ni Don Prix. Mga kawawang nilalang, walang kapag-asang manalo sa mga ganitong labanan. Masyado niyo ata akong minali para pumunta dito. Ito na ba ang katapusan namin? Hanggang dito na lang ba kami? Dapat pala sa umpisa pa lang ay hindi ko na hinayaang sumama sila sa akin. Pero kahit ganun pa man, wala na akong magagawa. Nandito na rin kami. Ang tanging paraan na lang ay kailangan matalo siya. Kaya naman susubukan ko pa rin ito. Wala ka pa rin balak sumuko. Kung sa bagay, sumuko man kayo o hindi, ganun pa rin ang paroroonan nyo. Tatapusin ko pa rin kayo. At ano na naman kaya ang itong bagong nilabas na atake netong si Don Prix? Eto na nga, gumawa nga si Don Prix ng isang dambuhalang pulidong bakal. Gagamitin niya nga ito para nga pambagsak o pandagan dito nga kay Jing. At isang malalang pantapos nga ito para sa kanya. Hinawakan na nga ng abilidad ni Don Prix ang isang dambuhalang bakal para nga ipambagsak na ito kay Jing. Sobrang laki nga nito at sobrang bigat para lang ipangbagsak sa isang tao tulad ni Jing. At eto na nga, ginawangan pa ako si Jing dito at ginawang martilyo ang dambuhalang bakal na ito. At sa kabutihang palad ay nakaiwas naman agad dito si Jing at tumama nga siya sa basag na bato. Makikita naman natin na sobrang pagod na pagod nga dito si Jing. Tiyak naman na matinding puwersa at aura din ang ginamit ni Jing para lang makatakas siya doon. Pasensya na, mga kasama. Hindi ko siya matatalo. Ibang klase ang matandang ito. Kahit pa man, kayong lahat ay lumaban sa kanya. Ngayon ay hindi pa rin siya pagod. Ni hindi man lang nabawasan ang kanyang puwersa. At ang kanyang aura ay ganun pa din. Wala na rin akong maisip kung paano siya tatalunin. Mukhang hanggang dito na nga lang ata tayong lahat. At hindi na tayo makakabalik pa sa ating mundo. Sa mga pagkakataong ito, ayan na nga lang ang naiisip ni Jing. Dahil nga, kahit siya pa man ay may lakas pa, ngunit kukulangin pa rin ito para nga talunin etong si Don Prix, ang hari ng Dark Continent. Pasensya na, mga kasama. Lalong lalo na sa'yo, Don. Tiyak, hindi ako mapapatawad ni Mito nito dahil hindi ka na siguro makakauwi pa. Mabalik nga tayo dito kay Don Prix. Naglalakad nga ito patungo kay Jing. Kawawa naman. Hindi ka na makagalaw sa sobrang pagod. Habang nakahiga nga itong si Jing at talagang pagod na pagod, ay tinitignan naman siya neto ni Don Prix. Etong si Jing na nakahiga at hingal na hingal ay bigla namang hinawakan ni Don Prix. At inangat niya pa nga ito, mukhang susundan pa ng isang atake. Mukhang umabot ka na sa hangganan mo. Pagkasensyahan mo sana kung tatapusin na kita ngayon. Patawad. Mapapansin natin na halos wala nang ang malay etong si Jing dahil nga sa pagod at bugbog ang katawan nito dahil nga sa pakikipaglaban dito kay Don Prix. At mukhang hindi na nga siya pagbibigyan pa nito. Siguro ay hindi ka na makakapagpaalam sa mga kasamahan mo. At mukhang may pahabol pa nga ang abilidad ni Jing dito dahil naglabas pa ito ng isang dambuhalang parang pamalo niya. Huwag kang mag-aalala. Magiging mabilis lang ang magiging katapusan mo. Sinuntok pa nga ng napakalakas na uppercut etong si Jing. Dahilan ng pagtilapon niya pataas. Di pa nga tapos at may pahabol pa nga ang abilidad ni Don Prix dito. At natuluyang baon na naman etong si Jing. Makikita naman natin na matindi nga talaga ang ginawa dito kay Jing para lang tapusin siya. Nakatingin na nga lang itong si Don Prix na nangyari kay Jing. Inaamin kong malakas ka. Naging masaya
ako sa laban natin. Maraming salamat. Sa walang pagtatagal ay bigla namang lumiwanag na ang paligid kung nasaan nga nakabaon etong si Jing. At dahil nga sa nangyayari ay gulat nga etong si Don Prix. Dito natin malalaman na hindi pa nga tapos ang laban ng dalawa. Dahil nga sa pagbabalik ni Jing ay gamit niya na ang pinakatinatago niyang kapangyarihan. Sa ngayon ay yun lamang mga boss. Salamat sa panonood. At sana ay mahintay niyo pa ang susunod.